for DJ Rocky's Secret Files. Sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, tindahan at bahay lang ako. Puro aral at tulong sa pagtitinda sa palengke. Dumating yung araw na kailangang umuwi ng parents ko sa Mindanao, kaya dalawa lang kami ng kapatid kong mas bata sa akin ang naiwan sa bahay. Hindi na siya nag-aaral, kaya siya ang nagbabantay sa tindahan namin. Tinutulungan ko na lang siya after school at tuwing weekend. Isang gabi, hindi agad nakauwi yung kapatid ko. Kaya hinintay ko siya sa labas ng pintuan namin. At nung dumating na siya, sinabihan ko siya na i-lock ang pinto. Dumiretso na ako sa kwarto ko dahil alam ko naman na inilak niya na ang pinto. Hindi ko na sinarado ang pinto ng kwarto ko. Madaling araw, naalimpungatan ako. Pagdilat ng aking mga mata, nakita ko yung pinsan kong lalaki nasa loob ng kwarto ko at nakahawak sa akin. Nang maramdaman niyang nagising ako, bigla siyang kumaripas ng takbo. Hinabol ko siya pero nung nasa pinto na siya, doon na lang ako nahimasmasan kang gahasain ako. Yes, asawa niya yung kapatid ng taong nagtangkang gahasain ako. Ganun naman sa Muslim. Kapwa pinsan mo, ipinakakasal ka. Nakiusap siya dahil natatakot siya na baka maapektuhan silang mag-asawa. Nasaktan ako. Naiyak. Pero ano bang magagawa ko? Ilang araw ang lumipas, hindi na ako mapakali. Kaya nung tumawag ang nanay ko, hindi ko na napigilang magsumbong at sabihin ang lahat ng nangyari. Bigo na naman ako. Dahil imbes na paniwalaan ako at hanapan ng hustisya ng sarili kong nanay, ay sinabihan pa ako na wag sasabihin kahit kanino ang nangyari. Dahil isang malaking kahihiyan daw yun. Isang malaking kahihiyan. Lalo na't pamangkin ang gumawa nun sa akin. Pamangkin niya ang gumawa nun sa akin. Naisip ko, dapat pala hindi ko na lang sinabi. Dapat pala, hinayaan ko na lang. Kasi, mas masakit pala yung resulta. Yung sinabi ng mga taong akala ko magigulang ng pinsan ko yung nangyari. Pero ang iniisip nila, hindi totoo yun. Grabe ang pamamayani ng galit sa puso ko. Grabe din ang sakit na nararamdaman ko. Sinugod ko ang bahay nila. Wala pa ako sa loob ng bahay nila. Nagsisisigaw na yung pinsan kong babae na papatayin ko raw siya. Sumisigaw pa siya na gumagawa pa raw ako ng kwento tungkol sa kapatid niya. Yung kapatid niya na nagtangkang gahasain ako. Ang sama-sama nila.
Gusto kong magwala. Gusto ko silang patayin. Lahat gusto kong patayin. Pero pinigilan ako ng ate ko at pinauwi. At doon nabuo sa isipan ko na darating ang araw. Ipapapatay ko sila. Masama mang isipin, pero yun yung nabuo sa isipan ko. Lumipas ang taon, hindi na ako umuwi sa lugar namin. Nag-ibang bansa na rin ako. Then one day, nakita ko ang comment ng nanay ko dun sa post ng kamag-anak namin. Sa post, nakalagay na pulis na yung pinsan ko na nagtangkang gumahasa sa akin. At ang comment ng nanay ko ay, congratulations. Muling nabuhay yung pagkamuhi at galit ko. Yung pakiramdam na bakit ganito. Idagdag pa natin yung nakikipag-bonding pa siya sa mga pinsan kong babae na nagsabi sa akin ng hindi magagandang salita. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Magpakamatay. Magpakamatay dahil hindi ko makitaan ang sarili ko ng halaga. Dahil mismong nanay ko, hindi ako kayang ipaglaban. Araw-araw, humihingi ako ng tawad sa Diyos. Dahil hindi ko magawang magpatawad. At nasasambit ko na lang na kung hindi man po ako makapasok sa langit dahil hindi ko kayang magpatawad, humihingi pa rin ako ng tawad dahil hindi ko po talaga kaya. Sa ngayon, may magandang trabaho na ako sa Pilipinas. May maayos na buhay. At ilan sa mga kamag-anak ko na hindi alam ang kwento ko ay mayabang ang tingin sa akin. Dahil hindi na ako nagpaparamdam o nagpapakita sa kanila. Pero alam ko sa sarili ko na isang araw, uuwi ako at sa pag-uwi kong yun ay may paglalamayan na sila. Ako? O ang taong nagbigay sa akin ng trauma? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Faye. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinagtagpong muli after 5 years. Pero kasal na siya sa iba. Hi, DJ Rocky. Matagal mo na akong tagahanga. Ngayon, nagbabaka sakali ako na mapili mo ang aking kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Mr. Dream Boy. At ito, ang aking secret file. Meron akong kaklase na itago natin sa pangalang Ana.
High school yun. Ang tahimik niya. Sobrang mahinhin. Sobrang ganda. At sobrang puti. Wala akong masabi sa kanya na kapintasan. Kumbaga, ang perpekto niya para sa akin. Iba ang focus ko that time. Kaya hindi ko siya niligawan. Hanggang usap lang kami. Kilala rin ako noon sa buong campus namin sa Manila. Hindi naman sa pagmamalaki pero naging sikat ako nung high school. Then fourth year, magkaiba na ang section namin ni Anne. Kaya hindi na kami nakapag-usap pa. Hanggang sa lumipas ang ilang taon. Second year college. Nasa bahay lang ako at walang pasok. That day, chinata ko ni Anne. Nagkumustahan kami. Hanggang sa nagdesisyon kami na magkita. Lumipas ang ilang linggo, naging kami ni Anne. Unti-unti ko siyang nakilala uli. At marami akong narinig na mga kwento niya sa buhay na hindi ko nalaman dati nung nag-uusap kami. Galing si Anne sa isang broken family. Pinalaki siya ng nanay niya. Kaso, strikta, masungit, at paminsay nasasaktan siya. Dahil doon, mabigat ang loob niya sa nanay niya. Kaya nung college, madalas ay tumatambay siya sa labas para hindi lang makauwi. Minsan nga'y nagka-cutting class na siya dahil hirap na hirap siya sa nanay niya. Hindi niya nga maintindihan kung bakit gano'n ang trato sa kanya ng nanay niya. Wala naman siyang ginagawang masama. That time, gusto ko siyang panigan. Pero, pinapayuhan ko siya na gawin pa rin ang tama. Huwag sanang magpagabi sa labas. Sadly, 3 buwan lang ang itinagal ng relasyon namin ni Anne. Sa kadahilan ng marami siyang itinatago sa akin. 4 na beses kaming nag-break. Lagi siyang nangangako na magbabago siya. Pero hindi na siya nagbago. Kaya nagdesisyon kami parehas na wag nang ituloy pa. Fast forward to year 2021. Alam kong nakablock na siya sa account ko matagal na. Pero nagulat ako nang may mag-chat sa Facebook page ko. Si Anne. Nangungumusta. Tinatanong niya ako kung bakit hindi raw niya makita ang Facebook account ko. Eventually, in-unblock ko siya. At sa mismong account ko na kami nag-usap. Nagkumustahan at dun ko na nalaman na meron na siyang anak at asawa. Ang naging asawa niya ay ang dati naming guro sa Manila nung high school kami. Nagulat ako kasi nung kami pa, alam kong nagkakausap na sila ng teacher namin pero hindi ko akalaing papatol siya ron. Dahil malaki ang agwat ng edad nilang dalawa. Mahigit 10 taon. After ng kumustahan,
tumamlay na rin ang pag-uusap namin through chat. Siguro, after 3 months lang kami nagkukumustahan. Dumating ang year 2022. Nagulat na lang ako sa chinat niya sa akin. Gusto niya raw makipagbalikan at inaamin niyang may nararamdaman pa siya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya dahil alam kong may anak at asawa na siya. Sinabihan ko siyang mali yun. Patuloy ko siyang tinataboy kahit na kinukulit niya ako. Then December 2022, nirestrict ko na siya. Ang dami pa rin niyang message. Parang buwis buhay siya. At para bang wala siyang takot kung mahuli siya ng kanyang asawa. Nang dahil na rin sa pangungulit niya, bigla akong nakaramdam na parang bumabalik ang pagmamahal ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi wala pa akong nakikitang ganun na klase ng babae, yung tipong handang mamatay para sa akin. January, the following year, naging sweet na kami sa isa't isa. Pero wala kaming label. Sabi ko sa kanya, mali ito, Ann, pero pagbibigyan kita. 1 buwan lang. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa isip ko, DJ Rocky, kung bakit nasabi ko yun. Siguro dahil na rin sa mga effort na ginagawa ni Ann, kaya napapayag ako. Lumipas ang 1 buwan, sa last day ng usapan namin na masyal kami. At nang matapos ang araw, humagulgol siya ng sobra. Aaminin ko, DJ Rocky, hulog na ang loob ko sa kanya. Sa mga araw na nagdaan, ayaw ko na siyang pakawalan. Dahil mahal ko na siya. Pero dahil may usapan kami, kailangan kong tuparin yun. Bumabiyahe kami pauwi, damang-dama ko sa sarili ko na hindi ko na kayang bitawan o pakawalan pa itong taong to. Ako rin. Tumulo na rin ang mga luha. Huminto kami sa isang kainan. At sinabi ko sa kanya na ituloy na lang namin ang aming relasyon. Pumayag siya. Feb 2023. Naging kami. Ang saya-saya namin habang lumilipas ang mga araw. Kaya lang hindi ko maikakaila na may mga oras na naghahanap ako ng atensyon sa kanya. Pakiramdam ko kasi may kulang. Gayunpaman, malalim na ang pagmamahal ko sa kanya. Siya na ang pangarap ko. Pangarap na maging ina ng mga anak ko, pangarap na mapapangasawa ko, pangarap na mapakasalan o makita ko sa altar ng simbahan. August 2023. Halos 1 buwan kaming hindi nagkita dahil may sakit daw siya. Halos manlimos ako ng atensyon dahil hinahanap talaga siya ng puso ko. Gusto ko siyang alagaan pero hindi ko magawa dahil magkasama sila sa iisang bahay ng asawa niya. Hindi naman malubha ang sakit niya. Kaya lang hindi nawawala eh. Dumating ako sa puntong parang mababaliw na ako. Nasasaktan ko na ang sarili ko.
Nililibang ko ang sarili ko. Inaaya ko ang mga kapatid ko na manood ng sine. Pero para bang wala akong kagana-gana na kasama sila. Then pumunta ako ng convenience store. Bumili ako ng alak. Tinawagan ko siya. That time, sinabi ko sa kanya na gusto ko nang mamatay. Nakipag-break na rin ako dahil hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. After that call, hindi naman natuloy yung sinabi ko. Nahimasmasan din ako. September, bigla na lang kaming umayos. Pero alam ko na merong mali. Naiiyak ako. Paminsan na lang kami nagkikita. Pag nagkikita kami, iba ang nadudulot niyang saya. Pero pag hindi kami nagkikita, grabe ang lumbay ko. Namimiss ko siya. Napapatanong ako sa sarili ko na dapat ba turuan ko ang puso ko na wag na siyang mamiss. Hindi ko mapigilan ang sarili kong malungkot. Dahil para sa akin, siya na ang asawa ko. One time, nag-usap kami. Through cellphone. Ang usapan namin, magkikita kami. Kaya lang bigla niyang kinancel. Halos araw-araw, naiiyak ako. Tinatanong na ako ng mga katrabaho ko kung anong nangyayari sa akin pero wala akong mapagsabihan. Kinakain ako ng emosyon ko. Then one day, sinabi ko kay Ann na magpapakamatay na ako. Pero hindi natuloy yung pagpapakamatay ko dahil dumating bigla ang mama at papa ko. Nagkulong na lang ako sa kwarto ko at doon ipinagpatuloy ang pag-iyak ko. Hirap na ako sa sitwasyon ko. Parang baliw na ako. Natapos ang taong 2023. Wala nang Ann sa buhay ko. Tuluyan na kaming naghiwalay. Napapatanong ako sa Panginoon kung bakit lagi na lang akong bigo sa pag-ibig. Yung tipong ginagawa ko naman ang lahat para sa taong mahal ko. Pero hindi pa rin ako tuluyan nagiging masaya. At the end of the day, wagas pa rin naman ang pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil hanggang ngayon buhay pa ako. Siguro'y kailangan ko na lamang mag-focus sa aking sarili. Libangin ang sarili ko sa ibang bagay. At matuto sa leksyon ng aking nakaraan. Kaya sa mga taong nakikinig,
Alam kong mali ang ibigin ang isang taong may asawa na. Alam kong sobrang mali. Pero sana'y nauunawaan ako na mahirap pigilan ang damdamin, lalo na kung puso ang nagdidikta. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mr. Dreamboy. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinsan ko, kasintahan ko, at nabuntis niya pa ako. Hi DJ Rocky, itago mo ako sa pangalang Angel. And this is my secret file. 3 years ago, 15 years old pa lang ako, nagbubulakbol na ako. Hiwalay na kasi sina mama at papa nung 2 years old pa lang ako. Kaya yun yung ginawa kong rason para lumayas. Then one day, nag-inuman kami ng mga kaibigan ko. Then, may sinabi sa akin yung friend kong si Manny Rose. Uy, Jel, sama ka sa amin dun sa pupuntahan namin. May pinsan ka dun, kaapelido mo. Kilalanin mo baka kilala niya ang tatay mo. Sabi sa akin. Actually, alam ng mga kaibigan ko na simula nang maghiwalay yung mga magulang ko, never ko pang nakita yung pagmumukha ng tatay ko. Siyempre, baby pa ako nung huling nakita ko siguro yung tatay ko, kaya hindi ko na matandaan. Kaya nga nung nalaman kong may kaapelido ako, nagka-interes akong sumama sa mga kaibigan ko para makilala at matanong nga dun sa taong yun kung kilala niya ba yung tatay ko. So pinuntahan namin yung lugar. At dun ko nakilala si Kenji. Sabi niya bigla sa akin, "Hi pinsan." Wala naman akong maisagot kaya nag-nod na lang ako nung gabing yun. At doon ko pa nalaman na yung pinsan ko boyfriend pala ng isang kaibigan kong si Diana. So nag-enjoy lang ako noon. Hindi ko nga natanong kay Kenji kung kilala niya ba yung tatay ko kasi busy siya sa jowa niya eh. So hinayaan ko lang. Fast forward, nakauwi na ako sa bahay namin nang biglang may nag-text sa akin, si Kenji. "Nice meeting you, Angel. Balik kayo dito next time, ha?" Nag-reply naman ako ng, "Nice meeting you too. Sige, punta ako uli dyan pag may time." So, in-off ko na yung phone ko. Matutulog na ako noon. Then, few days later, nalasing ako. Tinext ko si pinsan ng, "Pinsan, mahal mo ba ako?" At sumagot naman siya ng, "Pinsan kita. Syempre, mahal kita bilang pinsan." Kinabukasan, nagulat ako sa mga nabasa ko. Kung ano-ano yung mga pinagtatanong ko sa pinsan ko. So, fast forward, nagkaroon ng conflict yung pinsan ko at si Diana. Naghiwalay sila ni Diana. At dun kami mas naging close ng pinsan kong si Kenji. Hindi ko nga alam kung pinsan pa ba yung turing ko sa kanya o napapamahal na talaga ako. Ewan ko ba sa sarili ko kasi parang iba ni. Iba rin kasi mag-alaga si Kenji. Daig niya pa yung mga naging kasintahan ko. And by the way, single ako that time. Then, lumipas pa ang mga araw, Feb 18. Kagigising ko lang noon kasi tunog ng tunog yung cellphone ko. Meron akong 5 missed calls at meron akong unread message. "Good morning, pinsan. Kumain ka na? Punta ka naman dito mamaya, oh." Hindi ko alam kung bakit yun yung text niya sa akin, pero sinabihan ko lang siya na, "Okay, punta ako dyan mamaya. Pero teka, ano namang gagawin ko dyan?" So nag-reply siya ng, "Wala lang kasi wala akong kasama dito eh. Please." Nagmamakaawang sabi niya. Natawa na lang ako at bigla siyang tumawag sa akin. "Pinsan, bakit ba kasi nagkaparehas pa tayo ng apelido? Malas nga naman, oh." Inis na sabi niya, tas natawa lang ako doon. So sinagot ko siya, "Oo nga no." Pero pabiro ko lang sinabi yun ha.
At sumagot naman siya ng mga salitang hindi ko inaasahang manggagaling sa kanyang bibig. Pinsan, bahala na, pero pwede ba kitang ligawan? Parang huminto yung isipan ko. At parang yun yung mga salitang nagpaandar ng puso ko. Hindi naman pigilan ng utak ko yung puso ko. Kasi noon pa lang, alam ko, may gusto na ako sa pinsan ko eh. So walang pag-aalinlangang sinagot ko siya ng, sige ba, bahala na yung mundo. Wala rin namang makakapigil sa atin eh. At laking tuwa niya na ganun ang sagot ko. Kaya pinapunta niya ako dun sa lugar niya. Fast forward, hindi ko na inisip kung anong posibleng mangyari sa amin. Basta ang inisip ko lang, mahal ko na siya. Oo, mahal ko na ang pinsan ko. At nagpasya kaming mag-live-in. Sa totoo lang, may nangyayari sa aming dalawa. At marami ring pagsubok ang dumating sa amin. Kumalat sa lugar nila na magpinsan kami dahil sa mga kaibigan niya. At dahil doon, muntikan na akong sumuko. Pero mas maraming rason na ibinigay si Kenji para tatagan ko yung loob ko at huwag sumuko sa laban. Kaya ang ginawa namin, pinalabas naming hindi talaga kami magpinsan. Lahat ng yun, ginawa namin ng storya para mapaniwala ang lahat na hindi kami magpinsan. At syempre, napaniwala nga namin sila. Fast forward, 2 months na kami noon nang mag-decide akong umuwi sa amin. And yes, hindi madaling mahiwalay sa kanya kasi isipin nyo 2 months kayong hindi naghihiwalay. 2 months na siya yung laging nakikita mo. Tapos siya yung nakakausap mo at siya yung kasabay mong matulog. Tapos biglang maghihiwalay kayo. Kaya nung time na umuwi ako sa amin, text siya ng text. Hindi raw siya makatulog, hindi raw niya kayang hindi kami magkasama. Ang sakit. Hindi ko rin naman kaya eh. Kaya ginawa ko, kinabukasan, nag-decide akong ipatigil siya sa trabaho niya. Pinapunta ko siya sa bahay, pinakilala ko siya sa mama ko, pero pinakilala ko siya bilang pinsan. Laking tuwa naman ni mama dahil nakilala ko raw si Kenji. Si mama kasi mahilig sa business kaya nag-decide si mama na doon na lang sa bahay ipatira si Kenji dahil magbe-business na lang daw sila. Total wala naman daw tong trabaho. O diba? Ang saya-saya ko na uli. Makakasama ko na siya uli. Hindi na siya mawawala sa tabi ko. Mahal na mahal ko talaga si Kenji. At ayun nga, nag-message sila. Lechon belly, kaso hindi umasenso eh. Kaya pansamantalang nakatira si Kenji sa amin habang hindi pa siya nakakakita ng trabaho. Although, medyo nakakahalata na rin si mama sa amin. Isang araw, wala si mama. Kumakain ako nang bigla akong nasuka. Binaliwala ko lang yun. The next day, umalis si mama pero bago siya umalis, sinabihan niya ako ng, "Nak, te-text kita mamaya ha, mag-uusap tayo." Kinabahan ako doon. Anong pag-uusapan namin? Kaya nag-ready na ako. Nag-prepare ako ng mga isasagot ko sa kanya. At nag-try din ako gumamit ng pregnancy test. Baka sakaling meron masabi ko agad sa mama ko. At yun na nga, nagpiti na ako. Natulala na lang ako nang makita ko ang resulta. Positive. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano na yung magiging anak namin? Parehas kami ng apelyido. Para ako mababaliw noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Pero sinabihan ako ni Kenji na, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. At yun yung mga salitang nagpatatag sa akin. Nabuhay na naman yung loob ko at naging kampante ako. Kaya yun, hinarap ko si mama, nagkita kami sa plaza at nag-usap kami. Nak, matanong nga kita, huwag mong mamasamain ha. Kayo ba ng pinsan mo? Aminin mo na nga nang hindi na ako mahirapan pa. Gulong-gulo na yung isip ko Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya eto, naglakas ako ng loob na magtanong sa'yo baka sakaling totoo ang hinala ko. Nang matulungan kita at makorek ko yung mali mo. At dun, dahan-dahan nang tumulo ang mga luha ko dahil wala akong maisagot sa mama ko kundi, Ma, sorry. Sorry ma, nagkamali ako. At pinakita ko yung result ng PT. Then sinabihan ako ng mama ko na papuntahin si Kenji kung saan kami nag-uusap. Kaya agad ko namang tinawagan si Kenji, pinapunta ron. Nang makarating na siya, nag-usap sila.
At naplano kung anong gagawin kaya nag-decide si Kenji na maghanap ng trabaho. And then, sinabihan niya naman si Mama na hindi niya ako iiwan at aalagaan niya ako at ang magiging anak namin. Natanggap naman kami ni Mama. So, tutulungan niya raw kami na mapalitan yung apelido ko kasi apelido ng papa ko yung ginagamit ko. At doon kami magkapareho ni Kenji eh. Kaya, ngayon, after few years, apelido na ng mama ko yung ginagamit ko. Mahirap pumasok sa pag-ibig, lalo na't batas ang kalalabanin. I gave birth to my son when I was 16 years old at ngayon, he's turning 2 years old. Sadly, hindi rin nag-work yung relationship naming dalawa ni Kenji. Nag-decide kaming maghiwalay nung 5 months pa lang si baby. Nasa akin yung bata and never na rin akong nakipag-communicate sa kanya simula nang maghiwalay kami. Hindi na rin siya nagparamdam ni. And now I'm turning 18 years old. And one of the lessons I've learned from my own story is huwag tayong papasok sa relasyon, lalo na't wala pa sa tamang edad. Hindi madaling magkaroon ng pamilya. Muli, ako si Angel at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. High school. Nang makonfirm ko sa sarili ko na isa akong bisexual. Na isa akong pusong babae na nagtatago sa katawang lalaki. That time, meron akong girlfriend, si Jen. Mag-iisang taon na ang relasyon namin. Noong niligawan ko si Jen, alam ko sa sarili ko na gustong gusto ko siya. Na hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakita o nakasama sa isang araw. Yung kinikilig ako kapag kausap ko siya. Pero, isang araw, nagising na lang ako na parang may nagbago sa nararamdaman ko. Sa pagkatao ko. Na ako mismo naguguluhan sa kung ano ang gusto ko. Pati sa nararamdaman ko para kay Jen, nagbago. Yung dating nararamdaman ko para sa girlfriend kong pagmamahal, parang biglang naglaho. Noong una, in denial ako. Pero hindi ko matakasan ang pagtanggap sa bagong ako. Sa bagong pagkatao ko. Kaya mas pinili kong maging honest kay Jen. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ko tatapusin ang lahat sa amin ng girlfriend ko nang hindi ko siya masasaktan. Kasi alam ko, kahit sa murang edad namin, ramdam ko, mahal na mahal ako ni Jen. Pero mas gusto ko na siyang masaktan kaysa magpanggap ako sa harapan niya na parehas pala kami ng nararamdaman. Nagawa kong aminin sa kanya na bakla ako. Hindi ko na matandaan kung paano ko na ipagtapat sa kanya yon. Sobrang ladlad ng kabaklaan ko. At sa kabaklaan ko, full support sa akin si Jen. Natapos kami ng college at naghanap ng trabaho. Nanatili pa rin kaming magkaibigan ni Jen. Nakailang palit ako ng boyfriend pero ni minsan, si Jen, hindi nakipag-boyfriend. Minsan nga, nangiisip ko pabor sa akin na walang jowa si Jen. Kasi kahit saan, nakakaladkad ko siya sa mga galaan, mapa out of town or out of the country. Walang magbabawal sa kanya na sumama sa akin. Pero minsan, naisip ko naman na napaka-selfish ko. Habang ang saya-saya ng love life ko, siya, zero pa rin. Kung gugustuhin ng kaibigan ko, hindi naman siya mababatuta sa love life eh. Daming nanliligaw sa kaibigan ko. Kung ganda ang labanan, maganda si Jen. Mala Jeneline Mercado ang ganda ng best friend ko. Sexy at mabait pa. Minsan natanong ko siya kung bakit hindi na siya nag-boyfriend uli simula nung naghiwalay kami. Nasa isang restaurant kami noon kumakain.
Pasimpleng inginuso ko sa kanya ang mga lovebird na nagde-date sa kabilang table. Di ka ba nainggit sa kanila? Magjowa ka na uli. Gusto kong makita na masaya ka kasama yung boyfriend mo. Sabi ko sa kanya. Bakit naman ako maiinggit sa kanila? May BF din naman ako ah. BF naman kita. Sabi nitong pairap na tumingin sa akin. Boyfriend ang ibig kong sabihin. Gusto ko mag-boyfriend ka na uli para makita kitang kasing saya nila. Sabi ko. Bakit? Malungkot ba ako ngayon? Masaya naman ako ha. Mas masaya akong kasama ka na BF ko. I mean na best friend ko. Bakit? Sa tagal nating mag-BFF, ngayon mo lang ako pinagtutulakang magjowa uli. Ayaw mo na ba akong makasama? Sabi nito na merong pagtatampo. Ay, ang OA mo, bes ha? Siyempre gusto ko nakasama ka. Mabilis kong sabi. Yun naman pala eh. Kaya pagtsagaan mo na lang muna ako. Hayaan mo, kapag na-secure na ako, na masaya ka na talaga, at hindi ko na nafe-feel yung love ko para sa'yo, promise magjojowa na ako. Pabirong sabi ni Jen, na hindi ko naman talaga sineryoso. Ako bilang isang tunay na kaibigan ni Jen, gusto ko rin naman na sumaya siya sa buhay. Yung makatagpo siya ng makakasama niya sa buhay na mamahalin siya at irerespeto siya. Kung pwede lang na ako yung humanap sa kanya noon, eh ginawa ko na. Kasi nung time na yun kahit wala akong jowa, feeling ko sobrang happy ko na. Kaya gusto ko naman din maging masaya ang kaibigan ko. Isang araw, isang malaking promotion ang natanggap ko mula sa trabaho. Ipadadala ako ng company namin sa LA bilang bagong branch manager. Noon sobrang saya ko kasi pangarap kong makarating sa Amerika. Sa wakas, matutupad na ang pangarap ko. Bahagya akong nalungkot kasi hindi ko lang yun pangarap mag-isa. Pangarap namin yun ni Jen. Gusto naming ma-experience yung White Christmas. Pero yung first White Christmas ko, mukhang hindi ko makakasama ang kaibigan ko. Magde-December kasi noon umalis ako. Gustuhin ko man siyang pasunurin sa LA, hindi pwede. Basta leave sa work niya. Alam kong masaya siya para sa akin at malungkot din. Nung yakapin niya ako, nung ihatid niya ako sa airport, iyak siya ng iyak. Halos ayaw niya akong bitawan. Kahit ayaw kong umiyak nun, naiyak na rin ako. Sa 10 years naming magkaibigan, yun ang unang pagkakataong magkakalayo kami. Yun ang unang pagkakataon na magkakahiwalay kami ng matagal. At kung kailan ako babalik, hindi ko alam. Ano ka ba? Kung makaiyak ka, parang hindi na ako babalik ka. Uuwi ako, babalik ako, papasalubungan kita ng coffee americano. Biro ko, habang luhaan kami. Amerika yun. Mahirap kumuha, wala ng time. Pero hindi ibig sabihin nun ay nakalimutan ko na siya. Sa pakiramdam ko, nagtampo sa akin si Jen. Sabi ko, babawi ako sa kaibigan ko. I tried to communicate. Pero mukhang siya naman yung busy. Hindi ko kagaling mag-Facebook kasi Instagram ako nahilig. Para ma-react out ko siya, nag-FB uli ako. At na-surprise ako nang i-check ko yung Facebook niya. Wow! Napawaw ako sa mga post ni Jen. Ibang-iba yung aura niya sa FB. Yung mukha siyang masaya. Hanggang sa na-scroll ko yung account niya, nakita ko, in a relationship ang status niya. Ouch! Bakit ganun? Bakit parang tinurok ng karayom yung puso ko? Bakit parang nasaktan ako? Umiling-iling ako, hindi dapat. Dapat maging masaya ako sa kaibigan ko. Pero parang hindi ako masaya.
Ito yung moment na hinihintay ko, yung maging masaya yung kaibigan kong si Jen. Pero bakit hindi ako masaya? Naiinis ako. Nagiinit. At puno ng galit yung puso ko. Kasi nakita ko ang sweet nila nung bago niyang boyfriend. Ang sweet-sweet nila sa pictures. Pero ganun pa man, tinawagan ko pa rin si Jen. Kunwari, kinongratulate ko siya sa pagkakaroon niya ng jowa. At doon nagkaroon kami uli ng communication. Kapag magkausap kami sa phone, nagpapanggap akong happy ako para sa kanya. Kahit ang totoo sa akin ng kaibigan ko. Lalaking lalaki na uli ako. Oo, nagbalik loob ako sa pagiging lalaki. Hindi na ako masaya sa pagiging bakla. Nanawa ako. At sa pagiging lalaki sa pakiramdam ko, dito ako totoong magiging masaya. At sana hindi pa huli ang lahat. Sana. Si Jen ang sumundo sa akin sa airport. Doon pa lang, gustong gusto ko na siyang yakapin at halikan. Pero hindi ko nagawa. Kasama niya ang asungot niyang boyfriend. Sa isip ko, nagulpi ko na yung bagong boyfriend ng kaibigan ko. Yung mga plano ko sa pag-uwi ko, wala dun yung nangyari. Ang masolo sa bakasyon si Jen. Hindi nangyari kasi laging nakabuntot yung boyfriend niyang asungot. Ang sama-sama ng loob ko sa nangyayari, pero hindi ko maipakita kay Jen na masama yung loob ko. Napuno ang bakasyon ko ng sama ng loob at puro pagsiselos nang hindi alam ng kaibigan ko. Masama ang loob ko sa sarili ko kasi ang tanga-tanga ko. Kasi hinayaan kong maagaw ng iba yung taong totoo palang mahal ko. Oo, mahal ko pala si Jen. Mahal ko na uli siya. Kung kailan handa na ako maging lalaki uli, saka naman yung babaeng mahal ko, may ibang lalaki ng mahal. At selos na selos ako kahit wala naman akong karapatan. Kaibigan ko nga si Jen. At nahahalata na pala niya na may kinikim-kim ako sa loob. 1 linggo na lang noon ang bakasyon ko. At sa wakas, nasolo ko na siya. Bes, may problema ba tayo? Tanong niya. Wala. Meron ba? Kunwaring balik. Ang isa ko pang problema kung paano ko ililibing itong nararamdaman ko. Kasi sa sobrang sakit parang hindi ko na kaya. Nakita ko yung pagkagulat sa mga mata niya. O ano? Ano ngayon? May magagawa ka ba? Di ba wala ka namang magagawa? Useless lang ang pag-amin ko sa'yo. Kung alam ko lang na mamahalin kita uli, hindi ko hinihiling na maging masaya ka pa sa piling ng iba. Hindi ko naman pwedeng hilingin na sana ako na lang uli. At tuluyan ko nang hindi na itago sa kanya yung nararamdaman ko. Hanggang sa nagkaiyakan na pala kaming dalawa. Alam mo ba kung bakit pagkatapos nating maghiwalay noon, nakipagkaibigan uli ako sa'yo? Kasi pinaasa ko yung sarili ko na darating yung panahon na babalik ka sa akin. Naging bakla ka man, namakla ka man, pinaasa ko pa rin yung sarili ko na sa akin ka lang babalik at babalik. Maging bakla ka man habang buhay, pinaasa ko pa rin yung sarili ko na kaya kitang hintayin. Pero sa kahihintay ko napagod ako eh. I'm so sorry. Yun lang at nagmadali nang umalis si Jen. Luhaan na akong bumalik ng LA. Sobrang sakit. Natalikuran ka ng taong mahal mo. Hanggang sa makaalis na ako ng Pinas, hindi na kami uli nag-usap ni Jen. Sobrang pagsisisi yung nararamdaman ko. Kung mahal ko na siya uli, saka naman hindi na po pwede kasi may mahal na siyang iba. Pwede pang ang isang bakla ay magmahal uli ng babae. Sa iisang babae. Sa iisang babaeng matagal ko nang pinaghihintay. Sayang lang talaga. Sayang at hindi ko na maibabalik ang lahat. Punong-puno ako ng panghihinayang. Wala akong balak mag-move on. Ninamnam ko yung sakit na iniinda ng puso ko.
Ayaw kong kalimutan si Jen. Sa puso ko nag-iisa lang siya na mamahalin ko. Selfish na kung selfish, pero ipinagdarasal ko na sana isang araw pagising niya ma-realize niya na ako na uli yung gusto niya. Ako na yung gusto niyang hintayin at mahalin. 2 taon ang mabilis na lumipas. Bakasyon ko uli sa Pilipinas. Ang pag-aakala ko, si mama at mga kapatid ko ang susundo sa akin. Hindi ko inaasahan na ang makikita ko sa airport na susundo sa akin ay si Jen. Masaya tong nakangiti sa akin. Hindi ako makapaniwala, lumapit to sa akin at inilahad yung kanang kamay niya. Sa nangyari sa atin, naging mag-ex, naging mag-friends. Ayoko na maging mag-BFF pa tayo. Kung mahal mo pa ako uli, pwede bang maging tayo uli? Kaagad kong hinila ang kamay niya at niyakap ko siya ng buong higpit. Yakap na 2 taon kong inimagine na gagawin ko sa kanya kapag nagkita kami uli. Pwede naman maging tayo eh. Yun ay kung kaya mo pa akong tanggapin. Pagkatapos kung maging bakla, mamakla, kaya mo ba akong tanggapin? Tanong ko sa kanya. Neil, mahal kita. At kahit maging bakla ka pa habang buhay, tatanggapin kita. No choice kasi mahal kita eh. At kahit pa na may choices, pipiliin ko pa rin mahalin kita. Ang sarap sa pakiramdam na marinig yun mula sa bibig niya. Nang taon din na yun, nagpakasal kami ni Jen. Wala akong sinayang na sandali. Ganito kaming ma-inlove ng mga bakla. Pinapangatawanan namin. Pinaninindigan habang buhay. Masasabi ko na maswerte ako na meron akong ex na naging best friend na hanggang sa huli, nag-iisa lang siyang makakatanggap sa akin. Nag-iisa lang siya na makapagbibigay ng kaligayahan sa akin. Habang buhay kasama na magiging anak pa namin. Sa mga bisexual na katulad ko, alam ko may kanya-kanya tayong kwento na nakaka-inspire. Let us share it to the whole world na hindi lang ang normal na nilalang ay may road to forever. Tayo rin mga Bex. Minsan nga tayo pa yung totoong may ko forever. Muli, ako si Neil at ito ang aking secret file. Secret Files. Of love you give is the amount of pain you will feel sooner or later. Minsan nga doble pa o triple. Noong una, crush lang talaga. Tipikal na kabataan. Dumaan lang si crush, akala mo nakakita ka na ng rainbow. Ganon yung feels. Every day is a colorful day. Makita ko lang siya. Until we've been textmates. Believe it or not, it wasn't my intention. Hindi ko alam na ang lalaking ka-text ko ay yung crush ko. Those were the days na uso yung GM, group message, at textmate. Wala pang group chat nun. I went to the place where I spent vacations. At ang alam nila, crush ko si Klo. Not his real name. Tukso everywhere. Kilig naman ako syempre. That was May 2011. Vacation is over. I need to go back to our home. I need to go home for schooling. Nung time na yon, wala akong sariling cellphone. Pero meron akong SIM card na ini-insert ko sa phone ng tita ko sa pinagbabakasyonan ko. And when I got back home, I inserted it sa phone ng mama ko. Mag-GM ako at jeje din ako before. Upon sending, I found a number which was unnamed.
Hanggang sa nalaman ni Chloe. At gaya ng inaasahan ko, nagalit siya. He felt betrayed and fooled. And I wasn't able to explain or even say a single word. So 2 years gone by, I graduated high school na sa pinagbabakasyonan ko sa Mandaluyong. Till mag-college, dito na ako nagstay. So after 2 years na walang kibuan, he suddenly made time for me. He suddenly made a way to get my attention. Ako naman, mega interested. Hopya pa din kasi crush ko eh. At naging boyfriend ko siya through text. Before. At guilty pa rin ako kasi feeling ko galit na galit siya. I feel bad kasi hindi ko naman na-clear yung mga bagay-bagay. So ayun na nga. I was 16 back then. Bagets pa ang utak ko. Kikiligin talaga ako sa konting smile lang niya. Tapos kapag nagkatinginan kami, para na akong naiihi. We hang out often with friends and cousins. Till one night, nag-sleep over siya sa room ko. Okay lang. Wala naman sa isip ko yung mga kababalaghan. Besides, marami kami. Pero hindi na iwasan. May nangyari sa amin. And I am 101% crazy thinking why I let it happen. But what's worst was, he refused me fully after that. Grabe. I felt pain so bad. Takot ako eh. Takot ako sa mga posibilidad na paano kung buntis ako. Paano if malaman ng ibang tao? Nakakahiya ako. Tapos siya, hindi na ako pinapansin. That was September 2013. Then November same year, I heard the news from my cousins na girlfriend daw ng crush ko, yung lalaking mahal ko, eto, yung nakauna sa akin, girlfriend daw nito, yung kapatid ko. Oo, yung taong mahal ko, girlfriend ang kapatid ko. Grabe. Gusto kong mamatay nung malaman ko yun. Tinatanong ko yung sarili ko, bakit? And of all people, bakit kapatid ko? May mga eksena pa nga na na-hospitalize si Sisi dahil sa sakit niya. Nag-50-50 siya. Pumupunta ako dun sa mga chapels at nagdadasal ako na iligtas niya lang yung kapatid ko. At kapag nailigtas yung kapatid ko, hahayaan ko sila. Hahayaan ko sila Sisi at yung taong mahal ko. Hahayaan ko na sila kahit ang sakit-sakit palalo. They were 5 months on na nung nangyari yon. Tapos one day, bumisita si Guy sa hospital. Nandoon ako. I'm with my parents. At alam nyo kung anong sabi ng mama ko? Lumabas ka muna, anak. Grabe. My world fell into pieces again. My heart was broken again. I cried as I walk out. Like, hello? Nasasaktan ako, ma. Can't you feel it? At dahil sa pangyayaring yun, medyo lumayo ako kay mama at sa kapatid ko. I was alone for another 2 years. I was alone, crying alone. Till 2016, si Guy, si Chloe, reached me out again. Wala na sila ng kapatid ko. A year ago na rin. Ewan ko ba, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal. So I grabbed the chance. Hopya uli na baka this time pwede na.
Willing akong kalimutan lahat eh. Kaso wala pa rin pala. Down to my worst. Maraming issues about us. At may image na masama ako. Babae ako eh. People strongly believe na wala namang mawawala sa lalaki. So nung una nakakainis hanggang sa nasanay na ako. 2018. The year that slapped me na putang ina. All these years sa lahat ng pagmamahal at pagpapahalaga ko sa kanya, I didn't get any from him in return. I don't expect love na eh. Pero kahit respeto, wala. I got involved into another issue that really tore me down and made me hate him. Siniraan ko daw si Chlo sa present girlfriend niya. Nakakilala ko din. Kinuwento ko daw yung pagiging fubo namin. Like, hello again. Hinayaan ko ng pagchismisan ako dahil kasalanan ko rin. Pero I'm not going to do such thing na makakasira ng relasyon. I cried a lot. Naiisip ko lahat ng ginawa ko para sa kanya. Pero sa lahat ng yun, ni hindi niya man lang ako nagawang ipagtanggol o linawin man lang ang mga usap-usapan. I cried because I spent 7 years being stupid in love. Being so in love. And now I am hating myself for turning to someone I am not. And definitely looking forward for a change. Sa sarili ko, sa pakikitungo ko sa mga tao. Nakaranas ako ng pain because of him. Knowing I gave him love, care and respect. I hope you learned something from me. Again, ako si Farah. And this is my secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Tinago ko sa boyfriend ko na may afam ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Rose. At ito ang aking secret file. I'm 35 years old. I have a 4-year-old daughter. At isa na akong byuda. Year 2021, nang mamatay ang asawa ko. That time, 5 months pregnant pa lang ako. I must say that was the darkest moment of my life. Parang gumuho ang mundo ko. Buti na lang, may stable job ako. Maganda ang career ko. At sobrang supportive ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko. After a year, sinubukan kong mag-dating app. Nakipag-chat ako sa iba't ibang lalaki. May nakamit din ako. Pero eventually, na-realize ko na baka hindi pa ako handa sa seryosong relasyon. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro mas okay kung friends with benefits lang muna. Yung walang commitment, walang pressure. Then year 2022 came. May nakilala akong 42 years old na driver. Meron siyang complicated relationship.
At ako naman, open lang since hindi naman ako seryoso noon. Nagkasundo kami sa ganung setup. Pero habang tumatagal, lumalim yung koneksyon namin. Siya na madalas ang nag-aalaga sa anak ko kapag pumapasok ako. And binabayaran ko siya for his time. Oo, binabayaran ko siya para alagaan ang anak ko. Para sa oras na ginugugol niya sa anak ko. And there was also a time na nangutang siya sa akin para raw maipagawa ang garahe nila. At dahil may tiwala ako sa kanya, pinahiram ko siya. Unti-unti. Halos ako na lang ang gumagastos sa pagkain, gala, gas at iba pa. Hanggang sa isang araw, kinutuban ako. Chinek ko ang cellphone niya at doon ko nalaman na may iba pala siyang babae bukod sa akin. Nakakaguho ng mundo. Sobrang sakit kasi akala ko ako lang. Pero sabi niya, nature lang daw ng lalaki yun. DJ Rocky and DJ Jello, pinatawad ko pa rin siya. Nagplano pa nga kami ng business. Maging operator daw ng mga sasakyan. Ako ang magpopondo. Dahil marupok at mapagtiwala ako, pumayag ako. Pero habang tumatagal, ako na lang talaga ang nagbibigay. Pati nga sa mga kaibigan niya. Ako pa ang nagpapautang. Nakumbinsi niya pa akong kumuha ng SUV. Lahat ng investment, emotional, mental at pinansyal, ako lahat. Hanggang sa naramdaman ko na lang, naubos na ako. Then year 2024, may nag-message sa akin sa Instagram ko. Etong nag-message sa akin, yung ex ko back in 2009. Isang afam. 36 years old. Nasa Manila daw siya. So nagkita kami at may nangyari sa amin. Alam ko nakasal pa siya, pero nasa proseso ng divorce. Sabi niya, mahal niya pa rin daw ako. Nung time na yun, DJ Rocky and DJ Jello, alam nyo, naramdaman ko uli kung ano yung tunay na love. Kasi siya yung nag-aalaga, siya yung nagbibigay ng atensyon, siya yung nagpaparamdam na importante ako. Kaya sinikap kong itago sa boyfriend ko ang tungkol sa afam ko. Kasi pakiramdam ko, wala na rin kaming pag-asa ng boyfriend ko. Pero, isang araw, nahuli ako ng boyfriend ko. Paano? Hiniram niya ang cellphone ko at nakita niya yung exchange of messages namin ng afam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon kasi kasama pa namin ang anak ko. Guilty ako. But deep inside, alam ko namang hindi na ako masaya. At alam ko na hindi ko deserve yung treatment na iginagawad niya sa akin. So naghiwalay kami
Ang usapan namin, babayaran niya ang utang niya na halos umabot na ng 1,000,000. DJ Rocky and DJ Jello, hanggang ngayon nga wala pa rin siyang nababayad sa akin. Si Afam naman, hindi ako iniwan. Patuloy siyang nagme-message. Patuloy niya akong inaalagaan kahit nasa malayo siya. Sabi niya, babalik siya once na maayos na ang lahat. Magpo-propose daw siya sa akin. Masaya ako dun. Pero meron at merong darating na kalungkutan sa buhay ng isang tao. Bumagsak ako. Nag-resign ako sa trabaho. Kasi ang bigat-bigat ng daladala ko. Nagkaroon ako ng mental health struggle. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung bakit ko hinayaang mangyari ang lahat. For 7 months, nawalan ako ng trabaho. Doon pumasok lahat ng bisyo, alak, yosi, minsan sugal. Kasi nga gusto kong takasan yung sakit. Gusto kong makalimot kahit sandali. Pero kahit anong gawin ko, hindi nawawala yung guilt at lungkot. Siguro nandun yung frustrations na hindi ko maibigay sa anak ko yung kompletong pamilya. Nandun yung self-doubt. Kasi bakit ako laging nabibigo? Bakit ko hinayaan yung sarili ko na magamit? Bakit ako sobrang mapagbigay? Sa ngayon, may bago na akong trabaho. Unti-unti akong bumabangon at gusto ko talagang magsimula uli ng maayos, ng totoo at ng payapa. Mabuti na lang, hindi ako binibitawan ni Afam. And this December, uuwi na siya para makasama ako at ang anak ko. Alam na rin ng in-laws ko, yung mga magulang ng asawa kong pumanaw na ang tungkol sa kanya. Pumayag sila na pwedeng tumira sa amin si Afam. May bahay kasi kaming mag-ina na pinagawa ng mga biyanan ko. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, napakagaan lang sa pakiramdam. Kasi tanggap ako ng pamilya ng asawa ko. Na alam ko naman na may panghuhusga ang iba. Pero sila, tinanggap nila ako. Ngayon na may bagong simula na ako, nandyan pa rin yung tanong na paano ba talaga magsimula ulit? Emotionally, mentally, and spiritually. Pahingi naman ng advice, so hanggang dito na lang po. Muli, ako si Rose. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Huwag daw akong iiyak sa libing niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang makulay, ngunit puno ng pagsubok na paglalakbay. Isang kwento ng pag-ibig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bentong. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang lahat noong ako'y 17 taong gulang pa lamang. Isa akong out-of-school youth.
tambay, palaaway, pilyo, at babaero. Wala akong direksyon sa buhay noon. Hanggang isang araw, habang nakatambay ako sa kanto, may isang dalagitang dumaan. Tansya ko ay nasa 15 anyos pa lamang. Sa isang iglap, parang tumigil ang mundo ko. Yung mga mata niya, sobrang ganda. Doon pa lang nahulog na ako. Nagpakilala ako. At niligawan ko siya ng 2 buwan. Malinis ang intensyon ko. At alam ko na mahal ko siya. At noong sinagot niya na ako sa isang tawag sa telepono, para akong nasa alapaap sa sobrang saya. Gabi-gabi ay tumutulong ako sa tindahan nila. Nag-aayos, nagsasara, nakikisama sa ama niya. Akala ko tuloy-tuloy na ang kasiyahan na nararamdaman ko. Pero dumating ang pagsubok. Naalaman ng lolo at lola niya ang tungkol sa amin. Gusto kaming paglayuin. Siguro dahil sa sobrang bata pa namin. Kaya ayaw nila sa akin. Nilayo nila siya sa akin. Ilang linggo kaming hindi nagkita. Hanggang isang gabi, kumatok siya sa bahay. Basa ng ulan. At doon kami nagkasundo na magtanan. Batang-bata pa kami noon. Tumakas kami papuntang Bicol sa kaibigan ko. Pero natuntun din kami ng mga magulang namin at pinauwi sa Maynila. Dinala siya sa isang simbahan, sa isang shelter para mailayo sa akin. Walang kasiguraduhan, pero araw-araw, pumupunta ako roon kahit bawal akong pumasok. Minsan, sa maliit na bintana lang kami nagkikita. Magtititigan, luluha, at tahimik na magdarasal. Then nalaman ko na dinala na siya sa Nueva Ecija. Agad ko siyang sinundan. Sumakay ako ng bus. Dala-dala ang bisikleta ko. Binaybay ko ang mahigit 20 kilometro para lang makita siyang muli. At muli kaming tumakas. Bumalik sa Maynila. At sa pagkakataong yun, hindi na kami pinigilan pa dahil buntis na siya. Dito na nagsimula ang tunay na buhay. Nagtrabaho ako sa construction, sa fast food, lahat ng pwedeng pagkakitaan at pasukan. Nagsikap ako para sa kinabukasan namin. Naging masaya kami kahit may mga tampuhan at away. Pero nalalagpasan namin ng magkasama. Then dumating ang araw ng kasal namin. Sa simbahan, habang naglalakad siya papuntang altar at ang anak namin ang ring bearer, hindi ko mapigilang umiyak. Isa yun sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Na kung po pwede lang hindi na matapos-tapos. Pero ang kaligayahang yun ay po pwede palang matapos. Dahil hindi pa rin tumitigil ang mga pagsubok. Year 2012,
Nagkasundo kami na mag-a-abroad ako para matupad ang mga pangarap namin. Sa loob ng 3 taon na naroon ako sa Kuwait, unti-unti siyang nagbago. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi siya nagpaparamdam. Balita ko ay napapasama siya sa barkada. Natuto ng uminom. Hindi ko naman siya masisi. Pero sobrang sakit. Kaya pagbalik ko nung taong 2015, sa nanay ko ako tumuloy. Masama ang loob ko sa asawa ko. Pero matapos ang 6 na buwan, kumakatok ang misis ko sa pinto ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, basang-basa siya ng ulan. May bitbit na aso. Si Sam. Nakiusap siya na kung pwede makisilong dahil baka magkasakit ang aso na daladala niya. Sa pagkakataong yun, nakaramdam ako ng kakaiba, ng pagkalito at ng pagkasabik. Hindi ko alam kung eto na rin ba ang pagkakataon para buksan ko uli ang aking puso sa misis ko. O tuluyan na siyang huwag kausapin at kalimutan. Pero nandun ang pagmamahal na akala ko nawala na. Yun pala'y nalagyan lang ng galit at hinanakit. Natapalan lang ng sakit. Pero nandun yung pananabik. Dito na nagsimula uli ang lahat. Nagkaayos kami ng misis ko at muling nabuo ang pagmamahalan namin. Lumipas ang mga taon, year 2017. Napansin ko na palagi na lang nakahiga ang misis ko. Laging nangihina, laging matamlay. Kaya nung nagdesisyon kaming magpatingin, may agam-agam ako na buntis siya. Ako ang kumuha ng resulta kasama ng anak namin. Pero dito na gumuho ang mundo namin. Sa follow-up check-up sa isang kilalang ospital. Dito na ipinagtapat ng doktor sa amin ang katotohanan. Stage 3. Cancer. Hindi ko nga alam talaga kung paano ko sasabihin sa misis ko eh. Na yun yung nakita kong resulta. Yun yung diagnosis na naroon sa papel. Buti na lang yung mismong doktor yung nagsabi. Nang marinig niya yun, umiyak na lang siya ng sobra. 32 years old pa lang siya noon. Kaya naghanap kami ng pupwedeng paraan para gumaling siya. Lahat sinubukan namin, doktor, alternatives, albularyo, herbal medicine, kahit saang sulok ng bansa sinubukan naming puntahan. Pero sa huli, kinailangan niyang makonfine. 2 buwan kaming nasa ospital. Kinausap ko siya, sabi ko, kapit ka lang kay Lord. May dahilan ng lahat ng ito. Then December, sinabi niya sa akin,
Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makasama ang mga mahal ko bago ako kunin ni Lord. Nangilid yung luha ko nang marinig ko yun. Sabi ko tatagan niya pa yung loob niya. Huwag siyang panghihinaan ng loob. December 15, dinalhan ko siya ng tsokolate. Unang beses ko siyang binigyan ng ganun. Akala ko kinalamutan na niya yun, pero nang makita niya, umiyak siya ng sobra. Sabi ko pa nga, will you marry me again? Niyakap niya ako at nagpasalamat sa pagmamahal ko. Then December 26 ang kasunduan namin. Nadadalhin na siya sa bahay. Kinaumagahan. Pagising ko pa lang sabi niya, tawagin mo na si Pastor. Gusto ko ngayon na aalis na ako. Sinunod ko siya. 6:00 ng gabi dumating si Pastor. Nakahiga lang siya sa kama. Pinilit niya na matapos ang kasal namin. Kahit hirap na hirap siya. Inibitahan ko lahat ng mga mahal namin sa buhay. Sa maliit na kwartong yun ng ospital. At alam kong masaya siya. May mga bilin siya sa akin. Huwag daw akong iiyak sa libing niya. Huwag ko raw pababayaan ang mga magulang niya. Tumulong daw ako sa batang may sakit. Nakatakda kinabukasan ng pag-alis namin sa ospital. 1:00 ng madaling araw, malalim na ang paghinga niya. Nakatingin siya sa kisame. 2:00 ng umaga hawak ko ang kamay niya. Ngumiti siya na para bang sinasabing okay lang ako. Hanggang sa tuluyan na siyang nagpaalam. Sa araw ng libing niya, tinupad ko ang hiling niya. Hindi ako umiyak kahit durog na ang puso ko. Ang totoo niyan, halos mamatay ako sa sakit. At ilang taon na ang lumipas, tuwing parating ang bare months, hindi ko pa rin makuhang maging masaya. Imagine, Disyembre, nawala ang pinakamamahal ko. Nakaburol siya habang ang buong mundo ay masayang sumasalubong sa bagong taon. Kung nabubuhay pa siya ngayon, araw-araw ko pa rin siyang pakakasalan. Dahil hanggang sa huli, siya at siya lang ang mamahalin ko. Maraming salamat, DJ Rocky at DJ Jello, kung mabibigyan ng pansin ang kwento naming ito. Sana mapili niyo to kasi mawala man ako sa mundo, mananatiling buhay ang storya namin. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Bentong. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa edad kong 5 taon, biktima na ako ng pang-aabuso. Meron akong 3 malayong pinsan na mga lalaking
Ang nanay ko at yung mga kapatid niya, malaki yung tiwala doon. Sa kanila nila ako iniiwan kapag umaalis ang mga magulang ko. Grabe ang iyak ko. Nagmamakaawa ako na isama na lang nila ako sa pupuntahan nila. Kasi takot na takot ako sa mga magbabantay sa akin. Ang hindi alam ng mga magulang ko, binababoy ako ng mga malalayong pinsan ko. Pag ako na lang mag-isa, doon, may ginagawa sila sa akin. Dinidilaan nila yung maselang parte ng katawan ko. At kung ano-ano pa. Hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko. Kasi ng mga panahon na yon, hindi ko naman alam kung ano yung pinaggagawa nila sa akin. Hanggang sa mag-edad ako ng 8 years old. Wala na ang mga pinsan ng nanay ko nun. Isang araw nagpaalam ang nanay ko. Pupunta daw siya sa ibang bayan. 2 days daw siya doon, kasama ang kuya ko. Noong araw din na yon, nakipag-inuman ng tatay ko sa kumpare niya. Nagising na lang ako na madilim ang buong paligid. Na para bang may masakit sa aking tagiliran at sa aking harapan. Nasa ibabaw ko na pala ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta ron. Basta ang alam ko, nakapatong ang tatay ko sa akin. Habang gumagalaw siya, wala na akong nagawa. Doon na nagumpisa ang pagiging tahimik ko. Lumalayo ako sa mga tao. Gusto ko lang lagi akong mag-isa. Walang nakaalam sa ginawa sa akin ng tatay ko. Grade 3 ako. Nagpaalam ang nanay ko. Naluluwas daw siya ng Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Pumayag ang tatay ko. Nagpatuloy ang kalbaryo ko. Sinasama ako ng tatay ko na magpastol ng kalabaw sa araw. At doon sa damuhan na walang makakakita sa amin, doon niya ginagawa sa akin yung kahayupan niya. Pati sa gabi, hindi ako nakakaligtas. Ginagamit niya ako ng paulit-ulit. Nakalimang buwan din yung nanay ko sa Maynila. Sa tagal niya doon, ako ang nagsilbing parausan ng tatay ko araw at gabi. Walang nakaalam nun. Sinarili ko lang yun. Year 1999. Nagpasya ang mga magulang ko na magtrabaho sa Maynila, kasama ang iba kong kapatid. Yung dalawa kong kapatid, naiwan sila. At bago sila umalis, sinangla nila yung bahay namin, kung saan doon kaming magkakapatid nakatira. Kumbaga, nakikisama na lang kami sa napagsanglaan ng bahay namin. Pag alis nila,
Ang pangako nila, magpapadala sila buwan-buwan. Pero sa isang taon, nawala sila kasama namin. Hindi natupad yun. Siguro, isang beses lang silang nagpadala sa amin. 500 piso. Naaalala ko pa. Nalalapit na ang graduation ko nung elementarya ako. Ang sabi, kailangan ko daw mag-donate ng 1 sakong semento, 5 bakal, at 6 na hollow blocks. Iyak ako ng iyak noon kasi gusto kong mag-aral pero hindi ako makakagraduate dahil wala akong pang-donate. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yun. Isang araw, may lumapit sa akin. Anak ng kapitan namin. Gusto daw niya ako. Wala na akong mapagpipilian. Wala kaming makain araw-araw. Gusto ko talagang makagraduate kaya sumama ako sa lalaking yun. Pero ang kondisyon ko, sasama ako sa kanya. Pero isasama ko yung 2 ko pang kapatid. Papaaralin niya ako ng high school. Tutulungan niya ako financially. Nag-promise naman siya sa akin. Kaya nagsama kami ng 3. Kasama ko yung 2 kapatid ko. At ayun na nga. Dumating na ang araw ng graduation ko. Nahihiya ako noon at naiinggit sa mga kaklase ko kasi kasama nilang nagmarcha yung mga magulang nila. Samantalang ako, yung kinakasama ko, yung kasama kong magmarcha. Pagkatapos ng graduation ko, sinabi sa akin ng kinakasama ko na hindi na daw ako pwedeng mag-aral ng high school sa bahay na lang daw ako. Sa isip-isip ko, di ba nag-promise siya sa akin? Nagalit ako ng husto. Pero iniisip ko, pag sumabog ako na parang bulkan, paano na lang kami? Wala kaming kakainin. Kaya sinarili ko na lang. Kinabukasan, dumating ang nanay ko galing Maynila. Sinusundo na ang mga kapatid ko. Sabay tanong sa akin, sasama ka ba sa akin o hindi? Ang sagot ko, sasama ako. Pero tumakas ako. Tumakas ako papuntang Maynila. At yun pala, buntis ako ng 2 buwan. Pero hindi ko alam na ganun na buntis ako. Dinala nila ako sa manghihilot. Hanggang sa nabalitaan ng nanay ko. Gusto niya ring magpahilot ako. Paulit-ulit, hinilot ang tiyan ko. At ang sabi ng nanay ko, kailangan lang daw hilutin ako para reglahin na ako. Pero wala pa ring nangyari. Hanggang sa unti-unting lumalaki na yung tiyan ko. At
naisilang ko ang isang babae. Mabuti na lang normal siya. Hindi siya naapektuhan. And then after 2 months, namasukan ako bilang kasambahay para may pampagatas ako sa baby ko. Naiwan siya sa pangangalaga ng mga magulang ko. Fast forward, after 8 years, nag-asawa ako. Nagkaroon kami ng 2 anak na lalaki. Pero hindi pa rin ako naging swerte sa pag-aasawa. Kasi binubugbog niya ako. Hanggang sa nagpa siya akong mag-abroad year 2014. Umalis ako ng Pilipinas. Year 2015, may natanggap akong balita. Pumanaw na ang nanay ko. Hindi ako nakauwi dahil bukod sa may kontrata ako, bago pa lang ako. At nakapagpadala na ako sa kanila. Hindi ko alam na may mas lalala pa pala akong haharapin sa pagpanaw ng nanay ko. May maliit pa akong nakababatang mga kapatid. 2 babae, isang 13 years old, at ang bunso, 10 years old. After 2 months nung mamatay ang nanay ko, nalaman ko na buntis ang kapatid kong babae. Tinatanong namin kung sino ang ama. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa umamin na siya sa akin ng tuluyan. Tatay namin ang ama ng pinagbubuntis niya. Oo. Buntis ang kapatid ko at tatay namin ang ama. Nashock ako sa nangyari, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Agad akong kumilos, nagpadala ng pera para makuha ko ang bunso kong kapatid sa tatay ko, pero hulog na rin ako. Dahil yung isa ko pang kapatid na 10 years old, nagalaw na rin ng tatay ko. Hayop! Hayop ang tanging lumabas sa bibig ko nung araw na yun. Doon ko naisip na maling-mali ako sa pananahimik ko noon. Lumaban yung mga kapatid ko. Pinakulong namin yung tatay namin. At sila ngayon ay nasa pangangalaga ng DSWD. May 2 taon na ring nakakalipas. At ito ako ngayon pinipilit magtrabaho para sa kanila. Kasi ako na lang yung pwedeng mag-aruga sa kanila. Sa ngayon, mananatili muna sila sa DSWD hanggang sa hindi pa ako nakakabalik ng bansa. At sa paglayo ko sa mga anak ko, ang sarili ko namang pamilya, sirang-sira na. Ang anak kong panganay, hindi ako nauunawaan. Nagrebelde. Pinag-aaral ko ng maayos. Pero hindi. Napabarkada. At merong kinakasamang tomboy. Maraming beses ko nang naisipan na magpatiwakal. Pero iniisip ko, maliliit pa yung mga anak ko. Paano na lang sila pag wala ako? Ang hirap ng pinagdaraanan ko. Sa ngayon, nag-aaral ang mga kapatid ko sa DSWD. At ako hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Kasi hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin at papaaralin. Dahil meron din akong mga anak na binubuhay. Wala ding nangyayari sa sweldo ko. Wala rin akong naiipon. Kasi padala ako agad.
nakakapagod na rin. Pero wala akong magagawa. Ito ang kapalaran ko. Gusto ko nang magstay sa Pilipinas. Kaya lang, wala naman akong trabaho na sasapat. Kaya tiis-tiis na lang dito. Muli ako si Alma. At ito ang aking secret file.